Kanya pareho kami. Okay. Kasalo ko na po yung mga pananaw. Kasi ang daming pananaw pala. May mga bago akong pananaw kayo na nakita. Hindi ko pa narinig. Before. Kagaya ng 14 seals at 14 thunders. Bago sabi niya. Kasi pag nagbasa na sa Bible, wala na bumabasa ng 14 seals. 7 seals lang. Wala ka rin bumabasa ng 14 thunders. 7 thunders lang. Eh sinabi si Brother Branham na maaaring ikalito ng maraming nag-aaral dito sa Mosaic. This is the first deal. Paki-quote lang yung Bible says. The first deal, sinabi ni Brother Branham, this man is not a reformer, he is a revealer. The revealer of what? The mysteries of God, speaking about the seventh angel. Where the church has got it all tied up and everything, here is to come forth with the Word of God. He is to come forth with the Word of God and reveal the things out. Because he is to restore the faith of the children back to the fathers in the original Bible faith. The original Bible faith is to be restored by the seventh angel. Nagkakayo tayo lahat dyan, ba? Right. Saan tayo tinuturo? Sa Bible faith. Itinuro lang, profesa ng Bible ang ating absolute. Wala tayong question dyan, wala tayong dapat pagkibatihan. Kaya nga, dapat sana, wala na tayong ganito maraming question. Pero kung meron na namang other sets of thunder, at may 14 seals pala, hindi sa 7 seals lang, at may 14 thunder, kung meron na naman ito, bakit pero na naman tayo? Meron na naman tayo. Ha? 8 thunders lang. 8 lang. 8. 7 seals, sa thunder lang. Sa backside, ito. Kaya bali mo lang. Bago naman yan. Kasi ikaw naman may sabi niya. Hindi mo na ipakita sa amin. Hindi mo na ipakita sa amin na sinabi ni Barbara na magkaroon walong thunder. So, kaya, for this day, na ito ay mga misconceptions lang natin. Hindi lang natin maintindihan. Tandaan natin, si Barbara ay tao din kagaya natin. Minsan sinabi niya, si Moises daw ay gumawa ng arko. Hindi naman si Moises gumawa ng arko. Alam naman natin lahat si Noah yun, di ba? Oo. Pag sinabi ni Barbara, si Moises ay gumawa ng arko, alam natin si Noah yung tinutukoy niya. Hindi kayo sigurado. Basta sa Bible, lang makita niyo kung sino ay gumawa ng arko. Okay? Kasi yung Bible ang absolute natin. Kaya nga, sabi dito sa author na ito, binabalik tayo sa Bible faith. Okay. Pag sinabi ko na lang, naging apat ang thunder. Tingnan mo sa Bible kung naging apat kayong thunder. Right. Tingnan mo sa Bible kung naging apat kayong seal. No? Baka naman, nag-explain ng si Brother Branham, yun lang ang dumating sa isip natin. Lumalabas na naging apat na seryo. Kasi ganito yan. Ilan ang seryo? Seven, di ba? Sabi ni Brother Branham, each shield, each of the shield, is correct? Bawat seryo ministry. So, isa, dalawa, tatlo, may mystery naman ang bawat seryo. Huwag natin ka malimutan yung numerics na tinuro sa atin ng prophet. Ano yung priest profession? Tapos, Bible grade. What about 7? Perfection. 7 is completion.
Kaya nga hindi pwedeng 6 na selyo lang nabuksan sa ating panahon. Kung 6 na selyo lang nabuksan sa ating panahon, hindi kumpletong kapahayagan yun. Right. Ang nangyari sa ating panahon ay complete. This is the complete revelation of Master key para makuha yung tamang doktrina. At hindi ito 7 lessons sa Biblia. Mamamali tayo kung iniisip natin, ito itong aralin. Lesson number 1 means lesson number 1. Pagkakamali kayo. This is the entire mystery of the whole Bible. Dahil ang nilalaman ng buong Biblia ay si Kristo. First, you partially open the mystery of Christ. But it did not completely open, or Christ did not completely reveal himself until this last day, kung kailan nabuksan yung pang-pitong tatak. Okay? Now, ang seals ay reveal kay John. The divine in symbol form. Ayun ang Rema. Kaya ang first seal, lumabas yung white horse. Rema, written word. Second seal, red horse. Third, black horse, and so on and so forth. Diba? Therefore, narinig ni John yung 7 thunders. Narinig ba niya? Hindi. Narinig niya. Naintindihan niya po? Hindi. Naintindihan niya. Hindi niya pwede isulat. Hindi niya naintindihan. Ang dami niya, susulat sa kaniwan. May sinabi ng thunder. Pero hindi na tayo lahat. Bakit pinawalan siya eh? Right. Bakit siya pinawalan? Bakit? Hindi pa panahon doon. Yes. Dito sa ating panahon gagawin ng Diyos yan. Sa mga tuwid, may 7 thunders na kailangan marinig ang bride ngayon. At itong 7 thunders na ito, ang magpapaliwanag sa lahat ng mysteries ng buong Biblia. Iniwala mo ngayon si Kristo ang Biblia? Dati nagbabasa ng Biblia, pero hindi makunawa ng Biblia. So, Bakit? yung mga mensahero ng mga panahon, ginamit sa Kasi Biblia. nga wala pa yung messenger of Malachi 4. Ano ang purpose o ang layunin ng messenger of Malachi 4? Paki-post nga ulit yung messenger of Malachi 4 is going to do 2 things. Ito exactly ang purpose ng messenger ng Malachi 4. Tignan na natin yun. Kasi, ang sabi ni Brother Branham, ang Bible ay parang isang puzzle. Parang jigsaw puzzle. Kailangan alam mo kung saan ipupwesto yung bawat piraso. So, minsan tayo nagkakamali na disjambol sa isip natin eh. Yung tayo ng baka nandun sa paan. Diba? Sabi niya, pag nagtawag ka ng bahay ko, hindi pala ko nandun sa bubong. Nanginginangin ako sa bubong ng bahay. Kaya tayo nagkakamali. But now this messenger of Malachi 4, Revelation 10:7 is going to do two things according to Malachi 4. He will turn the hearts of the children to the fathers, and he will reveal the mysteries to the thunders in Revelation 10. At ito wala nang mas giginaw ka rito. Kaya dumating ang mensahe ng Malachi 4 ay para i-reveal sa atin ang complete revelation ng Biblia. Kaya tayo namamali dahil somehow umaasa tayo na may i-reveal si Lord sa atin na hindi i-reveal si Lord sa atin. Umaasa tayo. Asa ka pa. Okay? Walang kwenta yung Malachi 4 at Revelation 10:7. Walang kwenta yung ministry nila. Kung meron pa siyang i-reveal sa'yo, hindi i-reveal sa prophet.
Kung naibalik na Set of ang doc na ministry yan, ng set of Malakay doc rin. Court, ang puso, ang pananampalataya ng mga anak, pananampalataya ng mga ama, wala kang ibang pwede gawin. Hindi mo na pwede i-duplicate. No? Pwede na lang, kung gusto mo makapag-protest sa protesta. Yan siguro ang problema ng karamihan di ba? Ang propeta, kinausap ng Diyos. Ayaw mo pumayag na hindi ka rin kinausap ng Diyos. Di ba? Ikaw muna. Kaya nga sabi ng propeta ng Diyos, kapag ka nagpadala ng propeta, isa lang ang pinapadala niya. Sa bawat panahon. Kung dalawa kami, baka malito kayo. Isa lang. Ang problema talaga ng ministry, hindi natin kayang ibaba yung sarili natin at magawang magpasako sa kung ano na ang itinaralan ng Prophet Messenger para sa ating mo. Gusto natin gawin tayong idea. Okay lang naman yun Kaya lang, gusto ko na yung maintindihan ninyo. Kaya ang unang, yan ang inalok ng serpente kay Eva. The further exploration, further detail. At hindi kayo mamamatay, magiging katulad kayo ng Diyos. Kung may alam ng Diyos, alam mo rin. Baliktad. Which is very dangerous. Right, diba? I think we just have to be humble. At kung may mensahe dumating na rin sa Diyos, tingnan lang natin ang buong inan kung ano ba yung sinasabi ng mensahe. Kasi ero, panahon. No? At huwag natin gawing misyon unang-una yung kakapusan ng understanding ng propeta ng Diyos bilang tao. Na-experience natin itong kakapusan ng understanding ng propeta bilang tao. Kasi, mas mataas naman ang alam natin kasi yung propeta di ba? Grade 7 lang siya kayo mga college graduates pa kayo. Totoo ba yan? So, intellectually, kung meron kayong alam, hindi alam ang propeta. Intellectually speaking, meron kayong alam, hindi alam ang propeta. Alagay ko, ang propeta, hindi ba mo ng integral calculus? Ano kaya, calculus yung propeta? I don't think so. But that's just on the intellectual level. Ang pinag-usapan natin dito ay spiritual revelation. At dito tayo nagkakamali kadalasan dahil iniisip natin na yung spiritual revelation pwede natin ipasa sa ibang tao. Hindi pwede magbigay ng pastor ng spiritual revelation sa kanyang lupa. Pwede naman gagawin ay Christian ang scripture. Kung paano niya nakikita ang mga bagay-bagay. It's up to God to give the person the spiritual revelation. Okay? Siguro kung tatanggapin lang natin ito, kung kaya natin magpakumaba. Kasi nakakaboost kasi ng ego yung sabihin, ay ang mga yan, sa akin ang tuto yan. Diba nakakaboost ng ego yun? Kaya very humiliating, doon na sabihin mo, walang taong pwedeng magturo ng kapahayagan sa kapwa ng tao. Dahil lahat ng kapahayagan ay galing lang sa Diyos. Ngayon ang Panginoon. Okay. Ito ay this. Nakita ni Saint yan yung symbol, nakuha na rin yung understanding. Sabihin na natin yung interpretation ng symbol. Okay? Alam ni Saint John na yung whiteboard ay yung anti-card. Alam niya? Yes. Susulat nga niya Diba, hindi na sinasulat sa kanya. Bakit? Hindi ko panahon. Itong ating panahon. Ngayon, lesson dyan, ang Revelation 10:7, sa kanya ngayon, ibinigay yung interpretation. Yes. Dahil ibinigay kay John, muling ibinigay sa Prophet Messenger sa ating panahon. Okay? At siya ngayon, isa-isa sa loob ng urong araw, March ng 1963, itinangalan niya ang 7 seals. Now, tanong ko sa inyo ulit, sino lang ba ang pwedeng
Pagkalas ng seryo. Only the land. Okay? Bago ko pumunta rito, bumalik ko lang tayo dito sa Bible phrase. Dito sa paki-process niya, every doctrine and everything else. Every doctrine and everything else. Dito sa God keeps His word. Ask mo pa, sa beginning of this concept. The hearing and coming has been done away with because that is the priesthood, because that priesthood ended. But God's spirit to him today is God's word. The word is His hearing coming. Woe unto him that will add or take away anything from this book. This is God's eternal truth. And in the day where there is people saying, oh, we don't see the Bible, it's been translated 15 different times or more. How do we know it's right? Till heavens and earth pass away, God's word will never pass away. And every doctrine and everything else of the Bible that we have in the church must be based upon the word of God and must come from the word. Not just one place, but from Genesis to Revelation, it must say the same thing because we cannot base our thoughts upon the little scripture. For the Bible says, in the mouth or of two or three witnesses. In other words, binuwang at sabi ng propeta ng Diyos, na ang Bible ang iwan susunod natin ngayon. Okay? Yan ang absolute basis ng ating lahat ng doctrinal beliefs natin. Okay, isa pa. Therefore, I believe the Bible to be the absolute. I don't think we have to go there. Let's just move to the next quotation. Yeah. But there were 7 other seals. You know, ang kapatid natin ba na kanina, 7 other thunders. Ito naman ay 7 other seals. Ang pagkanasabi ni Baliban ng ito. Pag nakakita tayo ng 7 other seals, balikan natin sa Bible kung ilang may sinabing seals. Okay? Pag sinabi ka ng 7 other seals, ibig sabihin nun, meron ng 7 seals, tapos meron pang 7 other seals. Meron pang 7 seals na karagdagan. Therefore, 4 na yung selyo. Okay? Pero tignan natin kung ilang talaga yung selyo sa Biblia. Ganun lang sa yun eh. Okay? Therefore, baka hindi mo lang naiintindihan yung sinasabi ng propeta ng Diyos. Pero ng Saint Drive na hindi natin makuha. It's important to always check into the Word of God kung ilan pa talaga ang seryo. Now, okay, but this, that's on the back side. Okay, that's another concept. Now you remember when that was told here, the angels and the church ages, and now in this it will dovetail right into the 7 seals that we're trying to speak. And the 7 seals that we're trying to speak of, when I come this time, is the 7 seals. And these 7 seals, as you know, it's just a manifestation of the 7 angels of heaven, 7 church ages, but there are 7 other seals that on the back side of the book, that's outside the Bible. Notice we will get into that in a moment. I don't think that's Hindi ko na ito ang natin mo very please. Continuation of the sounding of these last trumpets. Continuation for the sounding of this last trumpet. Continuation, so that's what I said.
Isang salita. Yun. Nothing will be added to this or taken from it. And if you put that in there, and it don't act with the rest of the scriptures, there is 66 books of the Bible, and not one word will contradict the other one. It's important. Anumang doktrina, dapat pagbatayan na hindi na sa isang versikulo, kasi 2 words really, at hindi dapat, yung mga versikulo na sila, hindi dapat sumukontra sa limang bahagi ng Biblia. That's very sound principle of teaching. And then, it is the continuation of the sounding of this last conference, of this last wonders that's coming forth, the mysteries, the last seals. It will have to compete, or it will have to compare with the rest of the scripture. Yes. And if the first ones in there open with a blast of thunder, the second ones will too. That's on the backside. Watch what happens. If the vision was scripture, then it must be interpreted by scriptures or a continuation of the same scriptures. Listen. Yung dumating na mensahe ng Revelation 7. Seventh angel. I am interpretation. Itong tatang na ito, na siya rin exact na message na talagang essential, isusulat niya sana ng tawag ng thunder. Right? At itong thunders nito, ayon dun sa quotation natin kanina sa 7 church ages, itong gagawin ng messenger ng Malachi 4, ang i-reveal ang 7 thunders, which is a complete revelation of himself. Now, binigay kay Brother Branham ang interpretation. Itong interpretation na ito, ang tanong ko sa inyo, nakasulat ba sa Bible o hindi? Nakasulat ba sa Bible ang interpretation o hindi? Interpretation. Hindi letra po letra. Hindi nakasulat dito sa Bible. Baka natin ko sa inyo kung saan nakasulat sa Bible dahil yung one-fourth writer ay Antichrist. Hindi nyo makikita. Yan ang interpretation na binigay ng Diyos kay Brother Branham. Therefore, ang tawag dito ay unwritten word. Okay? Kaya sinasabi ni Brother Branham na nasa labas ng Biblia. Because it's an unwritten word. Okay? Example. Common ito sa siya namin sa Mr. Seminar. Si Abraham siya kasi Sarah bumata. Hindi makikita yan sa Biblia. Wala! Anong tawag doon? Unwritten word. Sabi ni Bargan, pag nagbabasa kayo ng sulat ng asawa niyo, you read between the lines. Ano kayo malayo? Mag-email sa inyo yung asawa niyo. Sabi ng asawa niyo, sweetheart, malamig ang gabi, umuulan dito, tulog na yung mga bata. Naalala ko tayo. Pag iba yung tao,